galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kumbatsero, pagka bilis ang usapan, parang walang katapusan, ano? Ang hirap pa, yung iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba pa yung due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Talaga, ganyan talaga kumbatsero. Sayang ang oras, sayang ang pamasahe. Pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, pati Pag-ibig, lahat yan. Nasa bayad centers, bayad agents, at bayad partners na malapit sa inyo. Aba, kainaman naman pala, no? Isang lakad, bayad na lahat. Abe, tipid sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan po ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka na paikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center, no? Aba, 28 years na nating kaagapay ng Pilipino sa bayarin yan. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:34 ng umaga, nagpapatuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa puganteng si Charlie Atong Ang na pangunahing akusado sa kaso ng missing sabongeros. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi, nasuyod na nila ang mga 14 na lokasyon ni Ang sa bansa mula sa mga natanggap nilang tip. Ngunit bigo pa rin silang madakip ang naturang gaming tycoon. Ilan sa mga sinalakay nilang lugar ay sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon at maging sa Bicol. Higit ni Giagi, susuyurin pa nila ang 3 target location sa Maynila dahil naniniwala ang hanay na nasa Pilipinas pa rin si Ang sa kabila ng ulat na ito ay nasa Thailand o Cambodia na. Handa na ang 3 kulungan sa bansa na maaaring pagkulungan sa puganteng si Atong Ang sakaling ito ay maaresto. Kabilang sa mga ito ang Santa Cruz District Jail, Lipa City Jail at ang San Pablo City Jail. Ayon kay BJMP spokesman Jail Superintendent J. Rex Busdenera, inihanda nila ang 3 kulungan dahil sa nasabing mga lugar isinampa ang mga kaso laban kay Ang kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Matatanda ang may 10 milyong pisong patong sa ulo kay Atong Ang at sa 22 suspect sa missing sabongero, tanging siya lamang ang tinutugis ng pulisya. Plano ng DILG na itaas pa ang 10 million na napabuya para sa mas mabilis na pagka-aresto dito. 18 pasahero lang ang kumpirmadong nasawi sa lumubog na passenger vessel na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan ayon sa Philippine Coast Guard. Sabi ng Coast Guard na nagkaroon lamang ng kalituhan, ngunit batay sa bilang ng mga nakuhang bangkay, umabot ito sa 18 lamang. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang Coast Guard sa search and rescue operation para sa may 24 pang nawawala. Batay sa report ng PCG, higit 300 ang sakay ng barko na patungo sanang Zamboanga City, ngunit tumagilid ang isang truck na sakay nito dakong 1:00 ng madaling araw, dahilan para maapektuhan ang balanse ng sasakyang pandagat hanggang sa lumubog. Magugunitang noong 2023, isang barko rin ng Allison Shipping Lines na Lady Mary Joy 3 ang lumubog sa Balok-Balik Island sa Basilan na nagresulta ng 31 patay. Kinilala ng Philippine Coast Guard ang kabayanihan ng nawawala pang kapitan ng MV Devon Bay na lumubog sa bahagi ng Scarborough Shoal.
Batay sa salaysay ng mga Pilipinong tripulante na kaligtas sa trahedya, utos umano sa kanila ni Captain Elimar Hukal na tumalon at abandonahin na ang barko nang mapansing tumatagilid na ito. Si Captain Hukal din umano ang huling umalis ng barko bago ito tuluyang lumubog at magmula noon ay hindi na nila nakita pa ang kapitan. Umaasa naman si Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na mahanap pa ang 4 na missing crew kabilang na si Hukal na anya'y matuturing na bayani dahil hindi nito pinabayaan ang kanyang mga kasamahan sa harap ng trahedya. Alas 7:37, tinawag ng Malacanang na fake news ang balitang ooperahan ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa diverticulitis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maayos na ang kalagayan ng Pangulo at patuloy nitong ginagampanan ng kanyang mga tungkulin bilang punong ehekutibo. Balik normal na rin anyang schedule ng presidente at sa katunayan ay dumalo na ito sa pulong ng Economy and Development Council. Matatanda ang isinugod sa ospital ang Pangulong Marcos noong nakaraang linggo matapos makaranas ng discomfort. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. At yun po, at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon at kung ano man mapag-uusapan maaari kong maibigay bukas. Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Ang tinig ni Undersecretary Claire Castro. Dumistansya si House Majority Leader Sandro Marcos sa lahat ng impeachment proceedings ng Kamara laban sa kanyang tatay upang mapanatili ang patas na pagdinig sa impeachment case laban sa kanyang ama. Nilinaw ni Congressman Sandro na bagamat walang direktang batas na pumipilit sa kanya na mag-inhibit, ginawa niya ito bilang bahagi ng kanyang moral obligation sa publiko. Bukod pa rito ang layunin na mapanatili ang integridad ng Kamara, maprotektahan ang kredibilidad ng proseso ng komite at maitaguyod ang tiwala ng publiko sa constitutional system. Alas 7:39, dumipensa ang pamahalaan sa pagpunteriya ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng bansa na nagpapahayag ng kanilang posisyon sa pagprotekta sa pambansang soberenya at maritime rights ng Pilipinas. Sa Senado, 15 na senador ang lumagda sa Senate Resolution number 256 bilang pagkondena sa mga kritisismo ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Senator Risa Ontiveros, ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa kinatawan ng isang bansa na manakot at mambastos ng mga Pilipino. Sa magkahiwalay na pahayag, nagpaabot naman ng suporta ang Palasyo, maging ang Armed Forces of the Philippines, pati na ang DFA, Department of Foreign Affairs, sa mga Filipino officials na patuloy na naninindigan para depensahan ang interes at karapatan ng Pilipinas. Nasa ilalim ng de facto martial law ang Pilipinas. Ito ang sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa kanyang Facebook page. Punto ni Leviste, hindi man formal na idinedeklara pero malinaw na nararamdaman ito ng maraming Pilipino. Marami umano tahimik dahil sa takot na makasuhan dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan lamang. Ilan din umano sa mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kino-question. Tinukoy ni Leviste ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities, mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kina-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Si Congressman Leandro Leviste. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2.
7:42 na umaga. Kausapin po natin ang kamukha ni Tom Cruise, si Secretary John Vic Remulla. DILG Secretary John Vic, magandang morning. Si Katunying po ito, saka si Ka Jerry. Magandang morning, Katunying, Ka Jerry. Nasa de facto martial law raw po tayo, sabi ni Congressman Leandro Leviste, kapag ka nagsalita ka laban sa gobyerno, patay ka. Hindi na. Araw-araw, libo-libong troll lang lumalabas laban kay Presidente. Hindi ba namin pinapansin, di ba? So, hindi de facto martial law. Pwede bang ganun? Tingin siya nagsasalita, tingin niya kasi na pinag-iinitan siya. So, para sa, it is in his own mind. Nasa isip lang niya yon? Nasa isip niya lang yun. Kasi kung titignan mo talaga, grabe ang banat kay Presidente, kay First Lady, sa amin. Walang tigil yan sa social media. Pero hindi na nabibisan, pinapansin, wala kami kinakasuhan. Di ba? Kasama sa ano yun, kasama sa demokrasya yan. Actually, pati nga kayo bigla na lumalabas sa newsfeed ko yung mga tingin ko ops laban po sa inyo, Secretary John Vic. Masyado kasi kayong pogi bawal yata pogi dito Hindi naman. Minsan nga, kung ano-ano isinusuot sa mga picture, nakasuot sa'yo May nakita pa ako, nakabikini. Pero pa ako, pole dancing. Ayun, tama. Hindi, mabuti at tinatawanan nyo lang yun, Secretary. Pero sa totoo lang, malulupit po ang mga ngayon, ang social media, ang nabanggit nyo kanina, ang trolls ngayon, Secretary John Vic. Are you not affected? It's only gonna get worse. Pasama ito habang palapit ng 2028. Kaya kung hindi mo kaya ngayon pa lang na hindi pa kumukulo. Pag kumukulo ka na, kung kumukulo na lahat yan, hindi mo kakayanin talaga. Ngayon, maligam-gam pa lang. Maligam-gam pa pala yan, ha? So kung pa yan, pagdating ng malapit, grabe yan. Talagang banatan yan. Oo. Na parang lalong tumindi po ito nung, ewan ko, may interview ba sa inyo na sinabi niyong open kayo sa pagtakbo sa higher position? Oo naman, hindi ko naman tiyatanggi yun. Tinanong sa akin kung ako may plano. Sabi ko, it's in my mind, pero di pa ako nag-decision. Pero kinoconsider ko. Opo. Ano po ang bubuo o magbubuo ng inyong desisyon para po tumakbo sa pagka-presidente? Ay, maraming factor pa yan. Number one, kung tatanggapin ng mga tao ang aking mga idea para sa mga darating na panahon, kung anong kailangan gawin para sa bansa, o ko ba ang tamang tao, nasa tao yan kung tanggap nila ako, hindi. Pero as far as I'm concerned, alam ko na ang kailangan gawin para sa bansa, alam ko dapat sinong kasama ko, alam ko kung sino dapat sanggalin. Marami na ako napag-aralan habang sa DILG. Pero sa kaning kinabukasan, yung ngayon muna. Yung ngayon muna, opo. Pero alam nyo, sabi nga nila, kapag kayo ay associated sa Pangulo, ngayon po ang tanggapin natin ng totoo na ang rating ng Pangulo ay hindi naman maganda, hindi pa maganda. Kung ba kayo doon, yung pong observation that the endorsement of the President, yes, may be important, but it is a kiss of death to some. I don't think so. Una, ang tingin ko in the next few months, gaganda rating ng Presidente. Habang nagkukulong tayo, habang yung flood control yan nasa likod na natin, nakita ng tao yung mga malalaking isda, nakahuli na lahat. Tingin ko mag-i-improve yan. Habang lalong gumaganda ang ekonomiya, habang nag-roll out yung bagong programa, nakikita nila nagaganda yan. Kasi kayo kung makita mo, self-rated poverty is down by 20%. Yung Class E, ang deflation sila by 1.7%. Mababa ang cost of living nila. So we're on the right path. Kailangan na lang nila makita yung itong magpulong ngayon, yung usok ngayon dahil sa floodgate. Basta mawala yan. Uhupa yan. Gaganda numero ng Presidente. Nabanggit nyo yung ikukulong. Ito, mayroon ng, ano ba tawag sa ganito, kumbachero? Yung mga pictures na pinagsama-sama yung mga... Collage. Pinagsama-sama itong mga wanted o mga pinaghahanap. Sino ba sa tingin yung pinakamabilis o mauna diyan sa mga high-profile individual na pinaghahanap ng batas ngayon?
Well, dapat si Ombudsman ang tanong nyo kasi personally hindi ko alam. Pero tingin ko yung mga Gary V. Boys sa mauuna dyan talaga eh. Gary V. Boys. Yung di na natuto. Ganun ba? Tama ba yung hula ko? Talaga. Nako, may mga nenervous. May mga nenervousin dyan. Pero dito kay Atong Ang, tataasan daw ninyo ang reward? Malapit na. Well, may solid lead na kami kung nasaan siya. Dalawang lugar. Isa abroad, isa dito. So, konti panahon na lang siguro makukuha na namin. Yung pong meron kayong kaibigan si Senator Antonio Trillanes, may nakita niyo ba yung statement niya, segment? Well, hindi ko naman minamasama yun, pero sa tingin ko kaya siya hindi binoto ng mga taga-Caloocan kasi wala siya experience sa administration, sa governance. Siya sa Senate. Iba kasi yung governance diba? Kaya ng mga taga-Caloocan, nakita nila, wala pala rin, hindi kaya nito, hindi niya binoto. So that's the proof is in the pudding. Diba? Nakita talaga. Ang sabi pala niya, kung babawas-bawasan daw ninyo yung pagpe-presscon, mas matututukan daw niyo yung paghahanap sa mga wanted. Hindi naman daw po ninyo nahahanap. Yun ang problema sa yung tawag dito, spectator's point of view. Kung nasa loob siya, mas nakikita niya kung ano nangyayari. Teka muna, speaking of pinaghahanap ba ninyo si Senator Bato? May humahanap sa kanya sa Senado dahil hindi siya pumapasok. Pero pinaghahanap ba siya? Wala siyang kaso wala pa naman siyang warrant of arrest. So, hindi ko alam, ang mainit talaga siya sa kanya, si Senator Trillanes, sabi niya, ba't di namin nahanap? Ano ang actionable document namin para natin siya? Wala namang warrant of arrest, diba? Para ikaw, Jerry, kung sabihin ka, wanted ka ng misis mo, misis mo lang yun, hindi naman criminal yun, diba? Kaya nga Hindi ka namin nahanapin. Diba? Si Kuya Ombudsman Boying kasi ang nagsabi na may warrant of arrest ang ICC. Ang ICC Sabi niya nakita niya, pero wala pang dinadala sa amin. Wala pa. So, you cannot act on a document on hearsay. Yes, opo. Okay, apuntahan po natin. Totoo ba na hindi lang 1 billion yung ino-offer sa inyo para po wag silang tugisin sa flood control mesh, yung ibang mga involved dyan, Secretary? Opo, umabot po ng 2 billion yung 2 beses na po sinubukan sa magkaibang grupo. Isang hinihingi na wag silang tugisin at wag yung kaso na lang kung pwedeng gaangan, pwedeng available. Sabi ko, wag na sa amin. Wag na kami magkapatid. Diba? Sa abogado na lang kayo gumastos, pero kung kami lang, wag na. 2 billion kung iba baka masilaw doon, 2 billion na nung una, 1 billion, ngayon 2 billion na. Ano po ito, para sa isang tao lang? Para sa 2 grupo yan. Dalawang grupo. Dalawang grupo. Contractor? Contractor. So, kung 2 grupo, hindi lang 2 tao ito, Sec? Oo. Maraming madadamay dito Pero hindi ko sabi ko, pinapadaan kasi sa kaibigan ng kaibigan Kaya kung magtatayo ka ng entrapment, wala rin mangyayari dyan hindi naman naharap yun Hindi naman talaga harap. Malamang yan, maglalaglagan pa yan Sa nakita ko isahan, mukhang makukulong naman sila kahit ano mangyari. Yaman na, makukulong sila. Hindi ba pwedeng maging state witness yan, yung mga lumalapit na yan? Hindi, sila most guilty Clue! Tao ba ito? Ano ba to? Mahaba ba apelido nito o maikli? Mga maikli lang. Parang nahuhulaan ko na. Nako, Secretary John Vic, kailan po yung yung donning of 4th star ni General Nartates? Ang alam ko, ang nagpasabi sa akin malapit daw pirmahan ni General Torre ang kanyang retirement. So, hintayin na rin natin yan. Dependent talaga ito kay General Torre, no?
Oo hintayin na lang natin. Sabi niya naman, ang nagpadating sa akin salita malapit na daw pirmahan. Opo. Basta maging conscious kayo lagi na minsan on air kayo, napapamura kayo minsan eh. Oo nga. Secretary John Vic, maraming salamat po. Magandang umaga po. Thank you, Sec. Salamat po. Maraming salamat po. Good morning, Secretary John Vic Rimulya. Oras po natin. Kabilis ng oras, 8 minutes before 8. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang kapag... Ay. Baka kailangan nyo nang palitan yung bubong na inyong mga bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Jerilum pre-painted ka na! Uy, magandang umaga at ngayon talaga yung happy birthday ni Ate Jennifer. Ate Jennifer de la Cruz. Ayun, happy birthday. Maganda nga yung kanta na Jennifer na yun. Ano? Jennifer. Nasaan ka na? Parang kay Bulak pala. Iba pala yun. So ngayon pala mismo birthday. So lahat ng Romero, magandang morning. Lahat ng outlet nila ay libre ngayon. Pati daw yung mga genital warts. Dahil birthday ni Jennifer. Jenny Orosa, magandang morning. Magandang morning po. Ang nagbe-birthday pala ngayon ay ang elevator magnate kumbachero na si Jojo. Si Kuya Jojo Bacaro. Naku, matindi yan. Yan ang supplier namin ng elevator. Doon sa commissary natin. Tapos na ba yun? Yung, malapit na. Malapit na. Ayan, Jojo. Alam mo naman, laging malapit na. Jojo Bacaro, elevator magnate. Happy birthday. Uy, may fan tong si Secretary John Vic Remulla. May fan. Si ating Susan Yulo Ramos ng Bacolod. Sabi niya, I've always had a big crush kay Secretary Remulla. Ayun! Talaga naman. Ay, sorry, nabasa ko. Bawal pala. Magandang umaga kay Kuyang Obet Imperio. Kumusta po kayo? Ninong Dong Tolentino, magandang morning. At ang mga taga RNA Top Silugan dyan sa Banaba, San Mateo, Rizal. Masarap ba yan? Sabi ni Louie, palagi raw silang nakatutok 24 oras. Colonel, si General Wendy West Raimundo Ubingke. Meron pakisuyo dahil lang nagbe-birthday daw ay si General Danny Pelisco. Yan, General Danny Pelisco, happy birthday. Bilis ng oras, kumbachero. Oy, doon po sa mga, wag na kayong makipag-away doon sa usapin ng China at Pilipinas. Natural lang naman yan. Kung meron bang po mga opisyal ng gobyerno at kahit tayo na tumatayo, nagsasalita, baka nasasaktan pa nga yung China sa sinasabi natin. Minsan kailangan natin gawin yun eh. Kasi kapag hindi ka kumibo, hindi ka umimik, lalo kang dadapurakin. Sometimes we need to stand up. Sabi nga, pagka po hindi tayo tumayo, ay nako, masasanay po yan na kinukutos-kutusan lang tayo, nahihirati po sila na tinatapak-tapakan tayo at bukas makalawa baka pasukin na niyan yung sarili nating pamamahay. Ito nga kahit ba yung mga statement na nga ng mga taga Chinese Embassy para bagang sila na may-ari ng Pilipinas Tinan mo na, andito sila tas magsasalita ng ganyan. Kahit ba small but terrible lang tayo basta parang yan David and Goliath. Yan. Pero hindi natin gustong makipagbasag ulo. Sabi nga natin, gusto lang nating sabihin na kailangan nating i-assert ang ating pong karapatan, lalo na po sa pinag-uusapang soberenya. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang galing-galing mo,